Lakers Nation, may mga deals na tahimik lang dumadaan. Pero may mga deal na kapag natapos, pwedeng baguhin ang direction ng buong franchise. Ito ang isa sa mga huli, halos isang buwan na mula nang magsimula ang free agency at akala ng marami, tapos na ang kwento ng Lakers at Jonathan Kuminga, dead na raw ang usapan, stalled, wala ng pag-asa. Pero ayon sa pinakabagong balita, muling bumabalik ang Lakers bilang lead contender para kay Kuminga at may bagong anggulo pa na kasama ang dalawang ibang koponan. Ang tanong ngayon, kaya bang buuin ng Lakers ang deal na ito bago sila maiwanan ng panahon o mananatiling isang what could have been story ang Kuminga saga? Simulan natin sa mga fact. Si Jonathan Kuminga, 23 years old, dating Golden State Warriors forward at NBA champion ay nasa restricted free agency market pa rin ngayong ikalawang buwan na ng free agency. Wala pa siyang koponan. Ayon kay ESPN's Anthony Slater, ang Lakers ay nananatiling interesado kay Kuminga bilang potential sign-and-trade target mula sa Atlanta Hawks. Pinag-usapan pa nga ito noong mismong unang oras ng free agency. Pinresenta ng Lakers kay Kuminga ang malaking minutes sa isang high-profile fringe contender na kulang sa athleticism sa wing position. Interesado si Kuminga sa opportunity na iyon. Ang problema? Hindi pa rin nagkakasundo ang dalawang panig sa terms. Years, salary, at kung anong mga players ang babalik sa Atlanta. Bakit mahalaga ito sa Lakers? Simple. Kulang sila ng starting level wing matapos ang malaking pagbabago sa roster nila ngayong off-season. Wala nang LeBron James at ang bagong core ngayon ay pinapatnubayan nina Luka Doncic at Austin Reeves. Kailangan nila ng athletic, versatile forward na pwedeng tumakbo kasama ng isang star guard at si Kuminga sa papel ay eksaktong hugis na kailangan nila. Sa papel, halos perpekto ang fit. Si Kuminga ay isang athlete, forward na may kakayahang gumawa ng kanyang sariling shot, mag-drive sa paint at maglaro ng defense sa maraming posisyon. Sa isang roster na pinamumunuan ng isang pure playmaker tulad ni Doncic, kailangan ng Lakers ng mga wing players na kayang tumakbo sa transition, tumira sa dulo ng lob, at magbigay ng extra athleticism sa depensa. Ito rin ang dahilan kung bakit inalok siya ng Lakers ng malaking kontrata. Ayon kay NBA reporter Evan Sidery, nag-alok ang Lakers ng sign-and-trade contract na nagkakahalaga ng humigit kumulang $45 million sa loob ng 3 taon, na umaabot sa halos $15 million kada season, kasama sa alok na ipadala nila si Jared Vanderbilt at draft capital pabalik sa Hawks bilang bahagi ng deal. Bakit importante ang numerong ito? Dahil malayo na ito sa unang hinihingi ni Kuminga, mahigit $20 million kada taon ayon sa The Athletic. Ang paglipat mula $20 million patungong $15 million ay nagpapakita na parehong panig ay nagsisikap magkasundo sa gitna. At may batas pa na dapat sundan dito. Sa ilalim ng NBA rules, ang sign-and-trade contract ay dapat mag-3 taon minimum. Kaya kahit gusto ni Kuminga ng mas maikling deal para makapag-opt-out ng mas maaga, hindi ito posible sa ganitong klaseng agreement. Pero dito papasok ang tunay na hamon. Una, ang Atlanta Hawks mismo. Malapit na sila sa luxury tax threshold. Isang linya na, ayon sa kasaysayan ng franchise, ayaw nilang tawirin. Ibig sabihin, kailangan nilang maging maingat sa kung anong klaseng salaries ang babalik sa kanila bilang kapalit ni Kuminga. Hindi basta-basta tatanggap ang Hawks ng malaking kontrata pabalik. Pangalawa, ang Lakers ay halos naubos na ang kanilang spending tools ngayong off-season. Wala silang malaking cap space na pwedeng gamitin ng direkta, kaya kailangan nilang umasa ng buo sa sign-and-trade mechanism na nangangailangan ng pagsang-ayon ng Hawks AT ni Kumi nga mismo, dalawang panig na kailangang sumang-ayon bago pa man magsimula ang tunay na negotiation. Pangatlo, at ito ang pinaka-critical, matagal nang stalled ang usapan. Ayon sa isang ulat mula ESPN noong nakaraang linggo, walang recent progress na naitala sa pagitan ng Lakers at Kuminga camp. Ilang linggo na itong nakabitin, walang galaw. At may dagdag pang issue sa reputation ni Kuminga. Hindi pa siya naging consistent starter sa career niya, ilang beses na siyang na-bench, at may mga ulat ng attitude problems noong nasa Golden State pa siya. Ibig sabihin, hindi lang salary ang hadlang. May tanong din sa fit at maturity niya bilang pyesa sa isang seryosong contender. Kaya narito ang tunay na dilemma ng Lakers.
Kung sila ay mag-commit ng husto kay Kuminga, magbigay ng malaking piece ng kanilang limited assets gaya ni Vanderbilt at draft capital, pangganib nila ang pagkuha ng player na may hindi pa napapatunayang konsi. Ayon sa isang bagong report ngayong linggo, may ibang paraan na pinag-iisipan para tuluyang matapos ang deal, isang 4 na kopo ng blockbuster trade. Sa halip na direktang Lakers-Hawks lamang, isasali rito ang Chicago Bulls at Brooklyn Nets bilang facilitators. Ang ideya, pwedeng bukas ang Atlanta na ipadala si Kuminga kapalit ng first-round pick swap, pero ang mga papalabas na players ng Lakers ay kailangang dumaan muna sa ibang koponan bago makarating sa Atlanta dahil sa cap constraints ng Hawks. Sa pamamagitan ng pagsali ng Bulls at Nets bilang connector teams, may posibleng paraan para makuha ng Lakers ang kanilang starter, matugunan ang concerns ng Hawks sa salary, at bigyan pa ng insentibo ang dalawang ibang koponan para tumulong sa deal. Ibig sabihin, hindi na lang ito isang simpleng one-on-one negotiation. Kung matutuloy ito, 4 na koponan ang kasangkot at bawat isa sa kanila ay may sariling interes na dapat matugunan bago pa man pumirma si Kuminga sa kontrata. Pero huwag nating kalimutan, buong buwan na itong malapit pero walang tuluyang resulta. Paulit-ulit na sinasabi na nananatiling interesado ang Lakers, pero ang interes lamang ay hindi katumbas ng deal. At kung babalikan natin ang kasaysayan, ito na ang pangatlong beses sa career ni Kuminga na siya mismo ang naghihintay ng matagal bago pumirma, noong rookie extension niya, noong huling restricted free agency at ngayon. May pattern dito na hindi pwedeng balewalain. Mahilig maghintay si Kuminga para sa mas magandang alok kahit pa risky ito. Sa katunayan, may report pa noong Agosto na kung tinanggap lang sana niya ang unang alok ng Lakers noong Hulyo, isang 2-year, $20 million deal na may player option, malamang mas maaga pa niyang nakuha ang leverage na hinahanap niya. Sa halip, nananatili siyang unsigned habang papalapit na ang preseason, kaya hindi ito basta-basta malapit ng matapos na kwento. Totoong may interest ang Lakers, pero totoo rin na matagal nang stalled ang usapan at ang bagong 4-team idea ay isa pang senyales na komplikado pa rin ang landas patungo sa tunay na kasunduan. Kaya saan tayo ngayon nakatayo? Malinaw ang isang bagay. Kailangan pa rin ng Lakers ng piyesa tulad ni Kuminga at hindi pa rin sila umaatras sa negotiation. Ang hindi malinaw ay kung magkakasya pa ba ang financial at structural puzzle bago magsimula ang season. Ang tunay na tanong ay hindi na interesado ba ang Lakers? Sagot na yan, oo. Ang tunay na tanong ay, kaya bang buuin ng 4 na koponan ang isang deal na kontento ang lahat? Ang Hawks sa kanilang tax concerns, ang Lakers sa kanilang limited assets, at si Kuminga sa kanyang hinihingi na salary? Malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang Kuminga saga at malayo pa ito sa dead deal. Ang hindi pa malinaw ay kung matutuloy ba ang direktang Lakers-Hawks sign and trade or kung kailangan pa talaga ng 4 na kopo ng blockbuster para matuluyan ito. Ang susunod na senyales na dapat bantayan kung may progress na ba sa usapan ng Bulls at Nets bilang connector teams, dahil kapag nagsimula ng kumilos ang dalawang kopo ng iyon, malamang malapit na talaga ang day. Kaya Lakers Nation, alin sa tingin niyo ang mas malamang mangyari, direktang deal sa Hawks o ang mas komplikadong 4-team trade? Sabihin niyo sa comments at mag-subscribe para sa susunod na update sa Kuminga Saga.